Hi fam, welcome to Vlogmas Day 3. Good morning fam! So it's our second day here in Almaty, Kazakhstan and 9:25 na ng umaga ngayon. Ang sarap ng tulog ko kagabi. Bawing-bawi ako kagabi. Grabe, after ko mag-freshen up. Bagsak! Tulog agad sa kama and ang comfy ng kama. Ang ganda kasi ng may floor to ceiling window tayo. May view tayo ng labas habang natutulog. Na-appreciate ko yun. Anyway, for today, ready na tayong lumabas. Ang gagawin natin is we'll visit some of the spots dito sa Almaty. So yung mga sikat na mga tourist spots around the area na lang muna. Hindi na muna tayo lalayo since it's our second day and para mas ma-appreciate natin yung area, ano ba yung mga makikita natin dito, yung mga makakainan, ganyan. So, yun ang gagawin natin. Nag-research ako ng mga sikat na mga tourist spots dito na pwedeng i-taxi at pwedeng lakarin. So, yan. I-visit natin yan mamaya and i-share ko na lang sa inyo yung mga information or details about doon sa mga destinations pa na pupuntahan natin. So, before that, magbe-breakfast muna tayo sa baba. May kasamang breakfast naman yung hotel natin. Kung ano yung expect sa breakfast, pero according to the reviews, masarap daw yung breakfast dito. And yeah, after breakfast, punta na muna tayo sa office nung tour agency na pinagbukan ko ng tour kasi nagbook ako ng Almaty Lakes and Canyons tour. It's a 2-day excursion dito sa Kazakhstan. And wala kasi nun sa Klook, so naghanap talaga ako sa internet ng tour agency na nagpo-provide ng ganung tour. And pupuntahan ko sila ngayon kasi kailangan ko magbayad since hindi sila online. There's no way you can pay them online. Kailangan pumunta sa office nila para makapag-reserve ng slot. So, yung tour natin is the day after tomorrow ba? Or 3 days from now yata. Anyway, share ko na lang yan sa mga susunod. But yeah, it's a 2-day tour. So, mag-check out tayo dito. Tapos, lilipat tayo doon sa ibang place. So, yun yung pupuntahan natin para makapagbayad ako in cash nung tour. Tapos, saka tayo maglakad-lakad around Almaty area. So, tara fam, I'm so excited. I'm wearing all black today. Ayan. Pati pants ko ay black. Tapos, yung coat na gagamitin ko is yung black na bubble jacket. And gamit ko na yung bag na binigay ni Chef Alan from Australia. Sydney. Yung meme ko na bag. Ayan. Thank you so much, Chef Alan. Tapos, dinala ko lang to just in case na malamig para may cover tayo sa head. So, yun lang. Baba na tayo, fam. I'm so excited to explore Almaty, Kazakhstan on our second day here. Dito na ako sa elevator, fam. Ito yung view natin. Ganda, no? Ganda, no? Okay, let's eat breakfast. Ang cute naman ng area. Ito yung grill and cafe nila. What's for breakfast? Fruits. Okay. Nuts. Tapos cheese. Salad. Ano to? Meat. Parang macaroni salad. Or potato salad. Tapos meat. Oh, dami nilang meat. Tsaka cheese. Ito naman, mga pastries. What's this? Oatmeal, cereals. Okay, may sausage and meat. Wow, may rice. Pero yung rice nila parang quinoa sa atin or corn rice. Tapos egg. Ayan siya. Okay, let's eat fam. Konti lang kinuha ko kasi ako ay nagbabawas ng food. So, ito para siyang corn rice. Ham, sausage, egg, and bread. Yun lang. Actually, hindi pa nga oras ng kain ko. 12 ako kumakain eh. Pero yeah, let's eat. Ang sarap ng rice. Kumuha na ako ng cold cuts and cheese. Saka tinapay. And orange juice kasi kailangan natin ng vitamin C. Ubusin ko muna ito tapos alis na tayo.
Okay fam, nandito na ako sa labas ng ating hotel and time check 10:15 na ng umaga ngayon dito sa Almaty, Kazakhstan. And ayan, napakaganda po dito. Ang ganda ng Almaty, ayan. Ang ganda ng panahon ngayon. Although malamig, sobrang lamig. -1 ngayong umaga. Kanina grabe, -3 nung nasa taas pa lang. Tas ngayon -1. And yeah, ready na tayo mag-explore. Chinat ko yung tour operator kasi dapat pupunta ako sa kanila para magbayad for the tour. Sabi ko, possible bang sa tour na lang ako magbayad? Yung sa meet-up na, kasi nga parang tinatamad akong pumunta sa office nila para lang magbayad. Ang hassle, sa atin hindi na tayo sanay ng ganyan, di ba? Sa Klook, pag nagbuka, doon ka na magbabayad online, or sa atin, lahat online na. Pero dito, iba sila. They require me to go to their office para magbayad. Tapos sabi nila, pwede daw pala magbayad via Kaspi. Remember yung Kaspi, yung ATM machine na tinuro ko sa inyo kagabi? Pwede daw magbayad doon. Kailangan nga lang exact amount. Bye! Wow, salamat! Ayan, may mga naging friends na tayo. Yun nga lang, pag sa Kaspi, exact amount ang kailangan mong ibayad. So, pupunta ako dun sa kabila. Magbabayad ako sa Kaspi. Nag-send naman sila ng instruction kung paano. Susundin mo lang yung mga pipindutin. Grabe, kahit umaga, tignan nyo fam, usok levels pa rin. Diba? Usok check. Sarap dito, grabe. Ito pala ang view natin sa umaga. Napakaganda. In fairness, hindi na ako nilalamig sa binti ko. Effective yung heattech ng Decathlon. Pang taas, hindi na ako nag-heattech kasi makapal naman yung jacket. Yung pants lang. So kung naghahanap kayo ng heattech Decathlon, mas mura. Okay fam, nakapagbayad na ako sa Kaspi. Andyan lang sa likod yung bayaran. And 32,000 tenge yung binayad ko. Anyway, share ko na lang sa inyo yung details ng tour sa susunod na araw. So ganun siya. Parang sa atin, kung pupunta ka sa BDO, magde-deposit ka ng amount sa isang account. So ganun yung Kaspi. Pwede ka mag-deposit sa isang account. So yun yung ginawa ko. Tapos pinicturean ko lang and then sinend ko sa kanila yung proof. Yay, we're good. Okay. Grabe, ang lakas maka-fresh nung panahon dito sa Kazakhstan. Ayan o, feel na feel ko ang ating freshness for today's video. Anyway, punta na tayo sa ating first stop. Simulan na natin ang DIY walking tour dito sa Almaty, Kazakhstan. So nag-book na ako fam ng Yandex ulit. Kasi yung first stop natin, 16 minutes siya pag din-live, 1 oras pag nilakad. So malapit lang naman. It's 4.2 kilometers from here. Tapos alam nyo, ang mura nung Yandex Go Up. Around, pagkano yung babayad natin? 820 tenge. So that's around 96 pesos. Kaya lang natin yung taxi natin. Okay fam, nakababa na ako ng taxi. Again, ang binayad ko ay around 95 pesos for a 15-minute drive. Grabe, ang mura talaga dito sa Kazakhstan. Anyway, nandito na tayo sa ating first stop. Ayan, nakikita naman natin sa background ang Kazakhstan Hotel. Isa ito sa mga sikat na tourist spots dito sa Kazakhstan because this is a perfect example of a Soviet modernity. Yung Kazakhstan fam was a member of the Soviet Union, no, or USSR. O ayan, sa mga nag-aral ng history, di ba napag-aralan natin to nung high school tayo, yung USSR. So Kazakhstan was part of USSR until nag-gain nila ang independence nila noong December 1991. Bago lang, no? 1991 ako pinanganak, so kaka-gain lang ng independence ng Kazakhstan nung pagkapanganak sa akin. Wow, kinonect pa talaga sa akin, no? Anyway, kung makikita niyo yung building fam, ito yung perfect example talaga ng Soviet modernity kasi very Soviet or Russian yung design ng building, and kung makikita nyo, meron siyang crown sa ibabaw. Ayan. And alam nyo fam, itong crown sa ibabaw ng hotel na to symbolizes nobility and dignity. Pag nag-search kayo sa Kazakhstan, mga things to do, ganyan, lalabas itong Kazakhstan Hotel sa mga dapat nyong bisitahin dito. Lalo na sa ating mga Pinoy na hindi tayo sanay sa mga ganitong structures, and masayang makakita ng ganitong structure na inspired sa Soviet modernity. And masayang makakita ng ganitong structure na inspired pa, no, sa panahon pa ng mga Soviet Union dito sa Kazakhstan. Isa pa sa
mga important things na dapat malaman natin, fam, about the Kazakhstan Hotel. This was a breakthrough kasi noong mga panahon na yon, lagi daw nililindol itong Kazakhstan. Tapos, maituturing na breakthrough itong building na ito dahil nagawa nila to despite sa mga daily na mga earthquakes na nararanasan dito. Ibig sabihin, sobrang tibay talaga niya kahit ilang earthquakes na ang pinagdaanan niya nakatayo pa rin siya. Ang tawag pala doon ay high seismic resistance. No, parang yun yung panlaban niya sa lindol. Actually, na-consider ko rin magstay dito, fam, nung naghahanap ako ng hotel. Isa sa mga nakita ko itong Kazakhstan Hotel. Although, since 1977 pa siya nag-open, luma na talaga siya. Kaya, medyo natakot ako sa rooms kasi nung nakita ko yung rooms, old style na talaga. Pero, kita nyo naman yung labas, ang ganda, diba? And for sure, it's a different experience kung makakapag-stay ka dito sa Kazakhstan Hotel. Pero since old style nga siya, tas ako lang mag-isa, parang medyo natakot akong matulog. Baka mamaya pagising ko, meron ng Russian soldier na bubulaga sa akin. Char. Ayun. So, pwede kayo magstay dito. Open pa rin ng Kazakhstan Hotel. Actually, parang ka-price nga lang siya ng hotel natin ngayon. So, if you don't mind staying sa mga lumang buildings or kung gusto nyong ma-experience yung ganyang magstay sa mga lumang establishments dito sa Kazakhstan, pwede kayo magstay dito sa Kazakhstan Hotel. So, ayan ang mga fun facts ng Kazakhstan Hotel. And magpipicture na muna tayo, fam. Ayan, dyan tayo nag-film. Tapos, may katabi siyang Caspian University. Ito na ang Kazakhstan Hotel. Lamig dito. Dito tayo sa may araw. At napakalamig. Okay, ready na tayo to go to our next stop. Ang lamig. Grabe naman yung temp. -1 pa rin. Magtatanghali na. Alas 11 na. Anyway, punta muna tayo sa next stop natin. Okay, ang next stop natin is, it's a 30-minute walk from here. Pero kapag sumakay ka, nasa around 8 minutes lang. So, sasakay tayo ng Yandex ulit. And ang pamasahe ay 650 tenge or around 76 pesos. Okay, fam, nandito na tayo sa ating next stop. Ang binayad ko nga pala sa taxi is 650 tenge. And ang next stop natin ay ang Astana Square. Ito yung building na nakikita natin dito sa likod. Isa rin ito sa mga pinaka-importanting buildings dito sa Almaty. And kapag nag-search ka ng mga things to do or mga places to go sa Almaty, isa itong Astana Square sa lalabas doon sa searches natin. So according to Welcome.kz, Red Square ang tawag dito noong 1921. Imagine niyo, fam, more than 100 years ago nang nakatayo itong square na ito. And ayan, kita mo, napakaganda pa rin niya hanggang ngayon. So it was homed out to the Alexeyevsky Military Cathedral and later the Government House, which now houses the Kazakh British Technical University. So dito daw sa Astana Square, maraming mga splendid fountains, centuries-old oak trees, and mga vibrant flower beds. Pero parang wala tayong makita ngayon, no, kasi it's winter. Pero yung mga oak trees I can see from here. Ayan, nandito siya sa harap, no, nung Astana Square. And marami daw mga locals ang gustong tumambay dito kasi nandito pa rin yung old vibe ng square. Kahit na nasa modernong panahon na ang Kazakhstan, ramdam pa rin yung old vibe dito sa Astana Square. Saktong-sakto naman, fam, nagtatayo na sila ng Christmas tree. Diba? Pasko na po dito sa Kazakhstan. And sinuot ko na nga pala yung bonnet ko kasi hindi na carry, napakalamig na. Okay, lakad tayo. Ito na yung square. Tignan nyo, ang ganda pa ng park, no? Kaso sa ganitong winter, ang hirap naman tumambay sa park. Napakalamig. Mas pipiliin mo na lang magstay indoor. Tignan natin dito. Anong makikita natin? Oh, meron din pala silang nice to see you dito. Katulad nung sa Korea. Tayo ay maglakad-lakad dito. Okay, from here sa Astana Square, malapit naman na yung ating next stop. Actually, tanaw ko na dito. Ayan siya. So, lalakarin lang natin. Mamaya ako nabibigay yung trivia paglapit natin doon. Lakad na muna tayo at ang lamig. Hanap na rin tayo ng toilet. Oh, ang cute, oh. Kasi hindi ko lang siya mabasa. Okay, lakad tayo papunta doon. According to maps, ilang minutes to? 15-minute walk. Okay, carry natin yan. Fam, nakikita nyo to. Pansin ko dito sa Kazakhstan, ang daming mga nakadisplay na apple. Ayan, no, apple. Fun fact, alam nyo ba kung bakit maraming mga nakadisplay na apple dito sa Kazakhstan? Because dito pala nagmula ang mga apples.
Ayan o, the ancestor of the domestic apple is the Malus sieversi, which grows wild in the Tian Shan Mountains of Kazakhstan. So kaya pala, maraming mga apples na nakadisplay dito. They take pride dahil dito pala talaga nagmula ang mga apples. O diba? Fun fact. Lakad na tayo. Meron din sila nung mahabang bus, katulad nung nasakyan natin sa Sydney. Yan, ito ang isa sa mga na-observe ko dito sa Kazakhstan, no? It's a progressive country and napakalinis talaga. Yung establishment niya, parang medyo Russia. Malayong malayo siya sa atin na mukhang Asian yung mga establishments. And sobrang linis, grabe. Ayan, no? Sobrang linis talaga. Oh, kebab, doner. Uso talaga yung mga doner and kebab dito. So, ma-meet talaga sila dito. Okay, 3 kanto palalakarin natin. Kaya yan. Maaraw naman. Sarap maglakad-lakad. Ito ang masarap na experience, lalo na kapag first time mo doon sa country. Maglakad-lakad ka, kahit nga wala ka masyadong itinerary. Lalo yung first day mo, parang i-reserve mo siya sa paglalakad-lakad around your area. Kasi by doing that, mas ma-appreciate mo yung area. Yung structures, ma-observe mo yung mga tao, yung kalinisan, mga buildings, establishments, diba? It's a great way to immerse yourself to the culture and kung ano yung mai-offer ng bansang pinuntahan mo. Ayan pa, matignan niyo yung itsura. Para tayong nasa Russia, di ba? Yung itsura ng mga buildings. Oh, coffee. Hindi pa tayo nag-coffee kasi nag-orange juice ako kanina for vitamins, di ba? Barbershop. Try kaya natin magpa-barbershop dito, no? Ayan, coffee, barbershop, optical. Meron ding, sabihin ko sana meron ding McDonald's. Pero ano pala, IM. Ayan o, IM. Akala ko McDo kasi yung font nila, parang McDo. Pati yung cafe. Ayan sa kabila, doner ulit. Sana ba tayo? Grabe, ang lamig. -1 pa rin. Okay fam, after an almost 30-minute walk from the Astana Square, nandito na tayo sa ating next stop, ang Panfilov Park. Sabi sa Google 15 minutes lang, pero parang kulang-kulang 30 minutes yung nilakad ko papunta dito. Pero okay lang, it's a form of exercise. So by the way, itong Panfilov Park plays an essential role in the city of Almaty's identity. 1872 ito ginawa as a city garden and cathedral garden, and noong 1942, nirename ito in honor of Major General Ivan Panfilov and his soldiers. So itong park na ito fam, and si Ivan Panfilov and his soldiers, malaking part yung, may kabayo. Parang ngayon na nakakita ng kabayo. May nagkakabayo pala dito sa park. Anyway, hindi ako sanay na makakita ng kabayo na ganyang Sa atin kasi nakakalesa sila. Anyway fam, ayun nga, itong park na to, nirename siya noong 1942 in honor of Major General Ivan Panfilov and his 28 soldiers. So itong 28 Panfilov guardsmen, malaki yung inambag nila nung panahon nung gera, nung World War II. And based on my research fam, on November 16, 1941, during the Battle of Moscow, doon nakilala itong sila Ivan Panfilov and his soldiers kasi naprotektahan nila yung posisyon nila against an overwhelming army. Parang ganito rin yung mga ibang storya sa atin nung World War II. Lalo na kapag yung mga sundalo ay lumalaban versus an overwhelming army, as in very heroic yung ginawa ng mga sundalo. So ganun din dito kay Ivan Panfilov and his 28 soldiers. Ayan, may dumaan. Syempre nasa park tayo, so okay lang yan. Ayun fam, kaya sila in-honor kasi overwhelming force yung kalaban nila, pero dinefend nila yung posisyon nila para sa bansa nila. So ayun, na-inspire yung mga Kazakhstan people and yung Soviet Union doon sa bravery and selflessness ni Ivan Panfilov and his 28 soldiers. Kaya itong park na to is, ang pangalan niya na ngayon ay Panfilov Park and 28 Guardmen. Ayun. So yan ang rich history ng park, o diba? Malamang yung iba sa inyo maaalala yan, na pag-aralan natin yan sa history nung high school, ganon. It's so interesting to know the history ng lugar. And dito na rin sa Panfilov Park, located yung ating next stop fam, ang Zenkov Cathedral or Ascension Cathedral. So isa din yun sa mga photo spots na dito sa Almaty. Pag nag-search ka ng mga things to do in Almaty, lalabas itong cathedral na ito na pwedeng pagpicturan kasi iba yung itsura niya.
niya, no? It's a Russian Orthodox church, and katulad nung mga nakita nating ibang building sa Japan, it's made out of wood, tapos hindi rin siya ginamitan ng nails. So ganun yung architecture niya. Sikat siya dito kasi makulay siya yung building and maganda siyang photo spot. So tara, puntahan natin yung Zenkov Cathedral or ang Ascension Cathedral na located dito sa Panfilov Park. Actually, ito na siya. Nasa likod ko na siya. Ayan. Ayun, may kalesa din sila. Ayun o. Halika, punta natin ang Ascension Cathedral. O, ito na fam, ang Zenkov Cathedral. O, diba? Ang ganda niya. It's a Russian Orthodox Church dito sa Almaty. Fam, ito na yung kalesa. Pero ang cute nung kalesa nila, parang sa story ni Cinderella. Halika, picture tayo dito sa Zenkov Cathedral. Additional info fam dito sa Zenkov Cathedral. It was completed in 1907. Napakatagal na rin ito, more than 100 years ago na. Pumasok ako doon sa loob ng cathedral pero bawal mag-camera fam. Tignan na lang natin, hanap kami ng picture sa Google. Lagay natin dito yung itsura sa loob. Ayan, yan yung itsura niya fam. Ang ganda sa loob, medyo madilim lang. Pero may similarities din pala ang isang Russian Orthodox no sa Catholic. Pero iba sila, hindi sila under ng Pope, di ba? Anyway, dito lang sa gilid ng cathedral, alam nyo kung anong meron? Ice skating rink. Oh. Wow. As in yellow talaga. Diba? Na-maintain nila kasi super lamig dito. Dito sa ice skating rink banda, may tinda ring mga sandwich. And ang daming kalapate dito. Naghahanap ako ng toilet. May mga tinda rin ng staff dito. Sa wakas, nahanap ko rin ng toilet. Ayan. Yung toilet nila yung makaluma pa, yung nakasquat pa. Tapos yung flush nandun sa taas, hilain mo. Anyway, tapos na tayo dito sa Panfilov Park and Ascension Cathedral. Mag-lunch na muna tayo before we head to our next stop. Palamig ng palamig. 12:45 na ngayon. And wala nang araw. Ganun pala yun, no? Kaya pala hindi na umaabot yung araw dito sa baba. Natatakpan ng mga clouds sa taas. Nakita niyo yung video natin kahapon sa eroplano. Parang ibang mundo yung sa ibabaw ng clouds, di ba? Kasi may mga bundok pa. Ayun, ganun pala yun. Kaya dito tuloy sa lupa, ang lamig na. Anyway, hanap tayo ng makakainan. May KFC pala dito, oh. Gusto ko ng sabaw. Ang lamig. May kanin kaya yung KFC nila. Gusto ko kumain ng rice kasi lunch. Tignan natin. Ayan, nandito na tayo. Ito pala yung entrance to the park. I guess ito si Major General Panfilov, no? Total sa kanya nakapangalan yung park. Yan palang itsura niya. May mahaba siyang coat, may espada, tapos may hat. Okay. Ayun yung bus na may cable bus. Tawid nga tayo sa Kentucky. Tignan natin kung anong meron sa KFC sa Kazakhstan. Okay, pasok tayo dito sa KFC. Grabe naman yung KFC nila, parang tagun-tagu sa loob. May kanin kaya sila? Tingin ko wala. Pero, let's see. Ayan, wala silang rice. Ano lang, parang kebab. May pita bread, tas chicken. Pero rice wala. So, ito nga, more on burgers and twisters na lang sila. Ayan o, burgers. Ayan. Lumabas na ako sa KFC. Lamig dito sa labas. Ang sarap sa KFC, may heater. Anyway, hindi muna tayo mag-KFC since sanay na tayo dyan. Maging adventurous muna tayo sa food since second day pa lang natin. Feeling ko mananawa tayo sa food. Mga 5 days, 6 days, ganyan. Hahanap-hanapin mo na. Pero ngayon, second day pa lang. Di mag-try muna tayo ng iba. Ngayon, punta na tayo sa ating next stop. Walking distance na lang dito. And alam nyo fam, yung hotel natin, malapit na rin dito. So, ang next stop natin is the Green Bazaar. So mamaya, ibigay ko sa inyo yung details about the Green Bazaar. Lakarin na lang natin, malapit na lang yun dito sa Panfilov Park. And doon na rin tayo maghanap ng lunch. Ito na yung nilalakad natin. Going to the Green Bazaar. Fairness, sa shoes ko. Ayan, hindi nilalamig yung paa ko. Kasi nga waterproof siya, di ba? I heard masarap din daw mga chocolates dito sa Kazakhstan. And in fact, meron yata silang chocolate factory. Kaya natin kung ma-visit natin yung one of these days. Okay, lakad tayo. Yung kulay and vibe ng Kazakhstan, parang more on rustic, old vibe, no? Pati yung mga damit ng mga tao, ganun din eh. More on black, brown. Hindi sila dito yung extreme colors din. Yung mga hot pink, hot green, ganun, hot red. Wala. More on neutral colors din. And the city itself, parang kulay neutral din. Habang naglalakad ako sa Green Bazaar, may nakita akong kainan. May rice sila fam, ayun o. Ito siya.
Rice with meat. Oh, yan ang gusto ko, rice. Sige, kain tayo dito. Order tayo dito. Walang English. So, tuturo ko na lang. Yung iba nga nagtatranslate lang. One. Все? 1-4. Okay. Что? Tea. Ти? Кофе брёвый инша. Coffee. Thank you. Okay, let's eat, fam. Alam ko na yung tawag sa kanya. Plov pala ang tawag. According to my research, ito ang national dish yata ng Uzbekistan. Pero meron din siyang plov dito sa Kazakhstan. So, nagbigay sila ng parang fried rice. Tapos may meat, may egg, may gulay. And then, may kasama pa siyang tinapay na may coffee. This is 1,400 tenge. Let's try it. Ang sarap. Para siyang may pagka-biryani. Tapos may malambot na carrots, kamatis, and meat. Sasabay mo yata siya sa pagkain ng rice, coffee. Sarap, grabe. Ito pala yung plov. Ang daming gulay. Okay, na-search ko na tama nga. It's a Kazakhstan beef plov. Sorry, hinihinaan ko lang yung boses ko kasi may mga katabi ako. So dito kung mag-isa ka, mag-share ka ng table sa iba. Tapos yung katabi ko, mga locals na mga senior na. Pero ang linis kumain, grabe. Ubos. Let's eat. Ang lambot ng beef, grabe. So yung pag-order ko, tinuro ko lang. Tapos may calculator naman sila. Doon nila nalalagay yung amount. So 1,400 ito. Magkano yun? Bali 2,000 binayad ko kasama yung coffee. Convert natin. Nasa around 230 pesos. Not bad, no? Okay, fam, tapos na tayo kumain. Dito tayo kumain. Wala kasing name. Pero it's a family-owned restaurant. Kasi parang magkakamukha sila. Wow! Nalaman ko agad. Oo. Tapos, ang sarap ng plov nila. Paano ko nalaman yung food? Pinicturean ko lang tapos sinearch ko sa Google. Yung Google image ba yun? Pwede yun, di ba? Magsisearch ka sa Google using an image. Tapos yun, lumabas, plov. So, beef siya. Yung pagkakaluto niya, parang biryani style. Pero the taste is very different. Parang mas lamang yung gulay over the meat. And masarap. Hashtag JM recommends. Halika na, pasok na tayo sa Green Bazaar. Dito lang. Ito na, fam, ang Green Bazaar. Kita nyo sa labas may mga tindang mga fruits, gulay, and all. Dito tayo. May fish din pala dito. Ay, tilapia. Kasi ang Kazakhstan, fam, diba? Landlocked country siya. And ito ang pinakamalaking landlocked country sa buong mundo. When you say landlocked, ito yung nakukulong yung bansa sa iba't iba pang countries. Kasi itong Kazakhstan, napapalibutan siya ng Russia, China, Uzbekistan, Kyrgyzstan yata. Anyway, pakita natin yung map dito ng Kazakhstan. Pakikita niyo yung mga nakapalibot sa kanyang countries. Kaya siya tinawag na largest landlocked country in the world. Ayun. So, parang wala ditong masyadong mga isda, mga sea creatures, ganon. Kasi nga, landlocked country siya. Kaya siguro more on meat sila, no? Uso dito yung horse meat. Anyway, nandito na tayo sa Green Bazaar. Yan, kitang-kita naman, kulay green siya. It is Kazakhstan's most famous market, built in the 1970s. Ayan. Yung salita nila dito more on Kazakh and Russian, no? Kaya sa mga ATM machine, may nakalagay RU. Isip ko ano yung RU? Tapos na-realize ko, Russian pala. Yan, so ito ang labas ng Green Bazaar. Bilisan na natin kasi fam, 2:00 na ng tanghali ngayon. 4 PM magdidilim na dito. Let's go, pasok tayo. Okay. Ay, ang sarap dito. Mainit. Ayan, orange. Tapos apple. So, okay. May isang malaking indoor market. Ayan. Ito mga dried fruits. Dragon fruit. Tapos meron ding bilihan ng mga assorted chocolates and cookies. Ayan. If you want to buy pasalubongs, you can buy here. Ito ay mga novelty items. Ito yung mga dried, ano ba to? Nuts. May bigas din pala sila dito. Ayan o. Kamote. So ano pala siya? It's like an indoor market. Parang sa atin yung dry market. Spices! Ay, ito ang dami. Wow! Dried nuts, dried fruits. May free taste kaya sila. Pasas. Ang laki naman ng pasas nila. Pasas ba yan? Mag-try tayo. Nag-free taste na ako. Itong itim ang sarap, oh. Hindi pala siya pasas. Para siyang dried dates.
Sarap nito, nakaka-addict. Yan, may binabalat siya sa akin. What's that? Macadamia. Macadamia. Ay, ang sarap. Manamis-namis yung macadamia. Ngayon ako nakakain nito na galing mismo sa ano. Sa ganito, oh. This one, 1 kilo. This one? 1 kilo? How about this? Macadamia. 1,000. Gano'n ba yung 1,000 tenge? Hala ko ng hala dito. Teka, i-convert natin. May converter ako. Around 100 pesos. O sige. 100 pesos worth ng macadamia and 100 pesos worth nito. Hindi ko alam kung dates ba to pero isa-search ko pa. Pero ang sarap, nakaka-addict. Ayan. What else do you have? Any good products? Okay. Hindi niya ako maintindihan. Take ko na lang yung sukli ko. 5,000 yung binayad ko. Thank you. Ayan, 3,000 sukli. Kay lakad tayo. Sarap, nakaka-addict. Ito, nakaka-addict to. Smart tea chai. See? Original. Oh, wow. From Malaysia? Philippines. Philippines? Good. Oh, wow. Ang bango naman ng tea nila. Kaso hindi ako masyado nagtatsa. Ay, kung kape yan, kuya, binila na kita. Vlogger? Yes. Vlogger? Yes, YouTube. Wow. Ayan yung mga tea nila. Okay, move on na tayo. Hindi ako bumili ng tsaa. Wala rin kasi masyado nagtsatsaa sa bahay. Cute naman ang apple nila. Parang hugis avocado. Thank you. Di ba? Mabait naman sila. Nagpapa-free taste din. Try natin umakyat sa taas. Ito yung view niya from here. Puro fruits. Dito sa taas, mga, fashion. May alahas din eh. Ayan, shoes, mga laruan. Ayan, more on fashion items. Parang Divisoria style dito sa taas. Bumaba na ako, fam. Tignan pa natin dito. Ito ay mga cheese and meat. O, meron din silang chicken. Parang wet and dry market na nila to, no? Pero sobrang linis. Alam mo, bumili ko ng macadamia. Paano ko kakainin to ngayon? Eh, yung binigay niya sa akin, binalatan. Bumili ko without realizing na paano ko nga pala siya babalatan. Durugin ko na lang to sa hotel mamaya. Gaganunin ko siya. Or search natin. Mag-search ako mamaya. Paano balatan ang isang macadamia nuts? Hindi ko tuloy makain. Gusto ko nangat-ngatin habang naglalakad. Tignan nyo, may pork din. Iba't ibang mga processed meat. Tapos ito parang bakery. Mga cakes and pastries. Marami sa kanila mga cheese, no? Cheese, yogurt, milk. Kasi meron din ditong mga camel milk, diba? And horse milk. Okay. Nabas na siguro tayo. Say hi. Hi. Thank you. Bumalik ako sa kanya. Nilam ko yung pambukas niya para mabuksan na. Sarap pala ng macadamia nuts, no? Alam ko lang kasi macadamia, yung chocolate. Pero yung nuts mismo, sarap. Ito na, lamig na naman. Lamig. May mga bonnet din dito, bilhin na tayo. Dito sa labas parang may mga tiyanggian pa, fam, mga panlamig. Ngayon, dito na tayo lumabas. Mga tiyanggian dito, no? May iba't ibang mga items na kailangan mo. Halabas na ako ng bazaar. Grabe, sobrang lamig. Excited ako banatan yung macadamia. Hindi ko mabanatan, naglalakad tayo. Lamig. Nagtanong pala ako nung parang bonnet na ganito. 8,500 tenge. Nung kinonvert ko, almost 1,000 pesos. Mahal. Baka siguro inisip ni ate, turista. Kaya yung presyo pang tourists. Uso to dito, yung mga ganyang tinapay. Lamig. Ito, may boots. Tingnan nyo, mas mura pa yung boots, 5,000 tenge. Samantalang yung bonnet, pinresyo ako ni ate ng 8,500. Akalaya tuloy ate mo, budol niya ako. May toilet din dito. Ayan o, yung ganyan. 100 tenge. Ay, lamig. Ayun yung mga tao, balot sila o. Ayun na yung bus na may cable. Cable bus. Okay na, tapos na tayo, fam, sa ating Green Bazaar. Ano nangyari sa ko? Hindi na pantay yung ko, tenga ko. Kasi nagsukat-sukat ako ng sombrero. Teka, ayusin natin. Yan, okay. So ayun, fam, that's it for our Green Bazaar experience. Nakita na natin kung ano yung mga tinda nila sa loob. Grabe, congested na yung ilong ko. Sobrang lamig. So ayun, nakita na natin kung ano yung mga tinda nila sa loob. More on fruits, mga gulay, novelty items sa taas. Tapos sa labas naman may mga tiyanggian items na medyo mahal ang pinresyo sa akin sa hut. So ngayon, pabalik naman na tayo ng hotel. Pahinga tayo, fam. Saglit. Papainit muna tayo doon sa hotel. Tapos, magsa-charge din ako ng mga devices, toilet, and labas ulit tayo mamaya. Nag-book na ako ng Yandex ulit for 630 tenge o around 70 pesos. Kaya pala mura ang Yandex kasi yung Kazakhstan, mayaman din pala sila sa mga oil reserves.
Kaya parang Malaysia ang mura din ng mga Grab and dito taxi. Na Yandex ang tawag dito. Okay, we're back here sa ating hotel room. Alam nyo, ang bait ng reception guy dito. Nagpapalit kasi ako kanina ng 5,000. Kasi nga magde-deposit ako sa Kaspi. Kailangan saktong-sakto yung deposit. Nagpapalit ako sa kanila. Pinalitan naman. Pero niloko ko. Sabi fake daw yung pera ko. Loko-loko. Pasok na tayo. Order tayo ng hot coffee dito. Tapos dali natin sa room. Kasi yung sa minibar natin sa taas, parang puro tsa. Wala akong nakitang coffee. Anyway, pasok tayo sa loob. Ayan, naka-order na ako. Puti na lang yung hotel natin may cafe. So, I ordered hot latte for 1,650 tenge. No more iced coffee. Thank you! Here. No more iced coffee tayo sa trip na to. Fam, di ko kaya. Napakalamig. Pero sa Japan naman, nakakapag-iced coffee pa ako kahit malamig, no? Ewan ko dito. Kasi nanonood dito eh. Negative 1 eh. Yung mga trips kasi natin sa Japan, usually 9, 10 degrees. Dito, 0 degrees sa labanan. At latte, akyat natin sa taas. Tapos pahinga na rin. Ang ganda ng lobby. Kaya mo may kabayo. Tapos ito, ang ganda ng painting na to. Yung mga nomad dito sa Kazakhstan. Kasi ang mga unang tao daw pala dito sa Kazakhstan, mga nomad. Kaya yung pagkain talaga dito na traditional, mga nomadic food. Ganda pa ng elevator, di ba? I know kind of pricey yung hotel natin, pero parang happy na rin ako sa perks na makukuha natin by staying here. Ang ganda ng room, sobrang cozy. Sarap ng tulog ko. Gusto ko talaga yung mga ganyang room, yung may mga floor to ceiling na window. Kasi parang kita mo yung labas, tapos mas parang mas mahimbing ang tulog ko. Tara, let's go to our room. Okay, we're back here sa hotel. Grabe, flat na flat yung buko. Dahil to dun sa natin, bonnet. Rest muna tayo for a bit. It's currently 2:50 ng hapon. O, diba? Kaya nga tayo. Tapos lalabas ulit tayo. Mamaya. Super thankful. Ang ganda ng ating bubble jacket. Thanks to Shein. Naprotektahan talaga tayo sa lamig sa labas. Ay, grabe yung lamig ng kwarto. Kakabukas ko lang ng heater. Yun din ang isa sa maganda sa hotel na to. Yung aircon nila, pwedeng malamig, pwedeng mainit. So, kung galing ka sa labas, tas pawis-pawis ka, pwede ka muna mag-aircon. Tapos maya-maya, i-heater mo na. Pero ako, hiniter ko na agad. Hindi carry. Lamig. Tapos, super okay nung heat tech nung Decathlon, no? Kaya, nakakatuwa. Kung tayo ng coffee. Ay, sarap. Ang bilis naman lumamig nung kape nila. Bagay, malamig kasi ngayon eh. Grabe, ang bilis lumamig, fam. Anyway, yun lang. Pahinga na muna ako. Balikan ko kayo mamaya. Okay, fam. Update. 6:20 PM na. And ready na ulit tayong lumabas. Nakatulog ako pagbalik kanina, no? Grabe, antok na antok ako. Parang ito pa yata yung puyat natin kahapon pa. But anyway, nakapag-ayos na ulit ako. Inaayos ko lang din yung mga files ko kasi vlogmas tayo, diba? Daily uploads tayo. So, I'm trying to send the files to the editor agad para ma-edit and ma-upload natin daily. Kaya yun, aside from traveling, naayos natin yung mga files natin para may mapanood kayo, 'di ba? Everyday. Yun ang natin, tradition natin for Vlogmas. Now, ready na tayong lumabas. I was supposed to go to Arbat Shopping Street, pero yun nga, nakatulog ako. Tomorrow na lang natin yun puntahan o sa ibang araw pa. But yeah, for tonight, magdi-dinner tayo. Nag-search ako ng masarap na Kazakh food dito sa Almaty, and may na-search akong restaurant, ang pangalan ay Navat. Luckily, may malapit na Navat branch dito sa hotel. It's just a 13-minute walk from here. O sige, lakarin natin yan. Pero pag ako naglakad yan, siguro mga abutin yan ng 20 minutes. Pero laban na. Siyempre, malamig na naman po sa labas. Kaya tayo ay mag-ready. Ang temp ngayon ay -1. Tingnan nga natin para sure. Yes, it's -1. Ayan. Kaya ang lamig po, mga kababayan. Yay! I'm ready to eat. Ayan. Sara ko yung ganyan. Tapos, I'm going to wear my bonnet. Kaso isa lang dala kong ganito. Sana makabili tayo sa mga susunod na araw. Nagpe-paste na ako ng mga files. Medyo mabagal yung internet dito, no. Nung sinearch ko na sa around 20 Mbps lang yung upload. Pero, ayun, in-overnight ko naman kagabi. Nasend naman lahat ng files ko. So, okay na rin yung ganyan kaysa yung hindi talaga makapag-send. Ito nagsisend naman, pero matagal talaga. Like, it takes hours bago ma-send
yan yung files. Di kagaya pag nasa Japan, ganyan, dun saglit lang dun, di ba? Kasi malakas internet. Anyway, yun lang, na-share ko lang. Just in case you're planning to also work here sa Almaty or Kazakhstan. Yan, ganyan yung internet. Maybe, or possible din na sa hotel lang na pagstayan ko, no? Search nyo rin, baka mamaya may mga hotels na nag-offer ng fast wifi dito. Or fast internet. Ayan, kailangan takip ang ating kasi ang lamig. So, ayan ang outfit natin. Naka-heat tech din ako, fam, sa ilalim. I love the heat tech ng Decathlon. Mura pero super okay gamit. Traffic na sa labas, oh. Yan, here's our outfit. All black. That's white na bonnet and white na bag. Yan. Okay? So, yung shoes lang talaga. Ay, ako, sana talaga black, no? Kaso nung time na nasa Decathlon, wala akong nakitang black. Kaya, ayun, okay na yan. Okay, let's go. Labas na tayo and dinner tayo. And we're finally out. 6:30 p.m. ngayon. And it's -1 degrees tonight. Lakad na tayo. It's just a 13-minute walk. Let's go. Ayan ang hotel natin. Apparently, hindi pala 24 hours yung Resident Grill Cafe. Parang hanggang 12 midnight lang yata sila. Uso din pala yung mga ganitong scooters dito. Oh. Cute ng park dito. Oh. Pwede rin palaruan ng dogs. Ayun, wow. Oh, galing, diba? Dito tayo. Nadaanan ko itong building na to, fam. I guess this is their theater. Na-research ko parang pwede manood ng show dito, you know? Try natin yan one of these days. Doon pa tayo sa pangalawang kanto pa. Ang ganda ng building, fam, oh. That's Mercure Hotel, Almaty. Tapos katabi niya yung Novotel and Ibis Hotel. Ayan. Isa rin yan sa tinignan ko na mga hotels. Pero mas maganda yung reviews nung Resident City Hotel over Ibis. So, yun yung pinili ko. Tignan nyo, may shopping building dito. Urban Nomad. Ayan, may mga bags doon sa loob, shoes. Tapos Home Credit Bank. Ito na yata yung restaurant na kakainan natin. Itong may mga Christmas lights sa labas. Navat. Oh yes, ito na nga. Navat. And open yata sila 24/7. Wow! Nakikita ko na yung loob. Grabe, ang ganda oh. Yung interior nila. Tara, pasok tayo. Grabe, ang ganda. Entrance pa lang oh. May pa-Christmas tree na sila. And tignan nyo yung design. Ganda. Ay, ang ganda. Okay. Ang ganda. Amazing. Wow. Oh, it's very beautiful. Okay. Let's sit here. Grabe naman, ang ganda dito. Talk about extra. Navat. Interior palang winner na. Anyway, nagbigay sila ng shalap. It's a traditional drink daw dito sa Kazakhstan. Okay, inaayos ko yung mukha ko kasi nakakahiya. Pero hindi ko siya type. Ano siya, maasim-asim. Para siyang milk na maasim, na maalat. Ganon. It's not for me. Kasi syempre pag milk gusto ko creamy, 'di ba? Parang ganon. Dito hindi para siyang maalat na Ganda ng menu nila, oh. Wow. Grabe, may mga steak din sila. Pero parang walang English. Walang English. So, ituturo-turo mo lang. Yan, no? Meron silang mga soup. Per meal nila, nag-range ng mga nasa 2,000 tenge. Hindi natin 2,000. O, nasa 200 pesos per Kunyari, soup 200 pesos. Tapos yung pagkain, 200 pesos. Ganon. Reasonable na din, no? Sige, pili muna tayo ng food natin. Nakakaloka yung picture, fam. Alam mong horse meat kasi may horse sa picture. Ayan, no? Uso talagang horse meat dito, no? Yung horse meat meal nila nasa around 3,800 tenge or 400 pesos. Okay, nakita ko na kung ano ang kakainin ko, fam. It's Beshbarmark. Ito siya. So according to Google, Beshbarmark is a dish in Central Asian cuisine. It is one of the main national dishes of both Kyrgyzstan and Kazakhstan. Oh, isa pala ito sa mga national dishes nila. Ano siya? Nomadic food. So meat siya, tapos may dough. Yung dough gawa sa egg noodles, tapos may potatoes and onion sauce. Sige, let's try this. My choice kung horse meat, lamb, or beef. Doon na lang ako siguro sa beef. Let's order. Tapos drinks. Itong manti, masarap din daw to eh. Try nga din natin to. Ayan o. Search ko yung manti ha.
Yan, Kazakh manti are steamed dumplings stuffed with minced meat. So, para siyang dumpling sa atin. Sige, try din natin tong steamed manti. Okay. O, diba mga Kazakh food ang kakainin natin for tonight. Okay, here's our food. Besh barmak. Mainit pa, bagong luto. Let's eat. Okay, time to eat the besh barmak. Paano ba ito kinakain? I guess, hihiwain siya. Yung manti hindi na raw available. Try muna natin yung dough na gawa sa egg noodles. Parang nga siyang noodles sa atin, yung lasa niya. Try natin with beef. Grabe yung beef, sobrang lambot. Yung soup nila, yung parang soup sa mga pares natin. In fairness, malapit sa lasa ng food natin, kaya okay din siya sa akin. And hindi mo na kailangan ng rice kasi para na siyang noodles. Mabigat na rin siya sa tiyan. Ayun, no? I like it. Ang hearty ng meal. Grabe, ang sarap. Pero hindi ko in-expect na 1 liter pala yung na-order kong Fanta. Sana pala yung maliit lang. Di bali, iuwi ko yan. May ref naman doon sa room, di ba? Nag-iiwas pa naman ako sa mga soft drinks. Pero sige na, minsan lang naman, no. Nakaka-happy. Para siyang, di ba may molo soup sa atin? Ganon yung texture niya, parang molo dumplings, ganon. Okay, alas 8 na ng gabi ngayon and tapos na tayong kumain. Grabe, ang sarap. It was such a hearty meal dito sa Almaty, Kazakhstan. So if you're going here, try nyo dito fam sa Navat. It's #JMRecommends. Interior pa lang, bonggang-bongga na. Tapos yung service is good. Yung staff na nag-assist sa akin, nahulaan niya agad na from Philippines ako. Hindi ko alam kung bakit. Tapos sabi agad niya, Manny Pacquiao. Sabihin ko sana, Catriona Gray. Ang reference ko, Miss Universe. Ang reference niya, boxing. But anyway, yeah, sabi ko, yes, Manny Pacquiao. He's a famous boxer in the Philippines, ganyan. Tapos ayun, he's super nice. And he helped me with my order kasi yung menu nila, walang English. So, turo-turo lang. O kaya ang gawin nyo, picturean nyo doon tapos search nyo sa Google para malaman nyo yung ano niya, English something niya. Anyway, yun lang. #JMRecommends. Ang sarap. Favorite ko kasi yung mga ganyan, yung mga molo, dumplings, tapos mainit. Ang sarap niya, no? In fairness sa mga nakakain nating mga food dito sa Almaty, hindi ko in-expect na hindi pala siya nalalayo sa atin. Although dalawa pa lang naman yung na-try ko, pero yung dalawang na-try ko, super okay. Ayan may clove nga rin sila pero hindi na natin tinry. Next time na lang. Sa susunod, mag-try pa tayo ng ibang restaurants dito sa Almaty. Anyway, balik na tayo. Maglalakad na lang ulit ako para magpababa nung kinain. May dala-dala akong Fanta. Nilagay ko na lang sa bag. Yan, nilagay ko dito. Buti na lang malaki yung bag ko. Para i-ref na lang natin. Sayang naman 1 litro kasi yung nabigay. Ang total bill ko pala ay 5,500 tenge. Tapos kapag nag-dine-in ka dito, meron silang 10% na service charge. Okay, let's go. Lakad na tayo. Lapit na tayo sa hotel, fam. Actually, dito yung hotel natin, no? Pero dito tayo daan. Para makita naman natin. Ang lamig. Kasi dito ang daming makikita. Puro doner talaga dito, no? Ng sikat na food nila. Doner, burger, and pizza. Pero doon kanina sa Navat, may meal na rice meal talaga, as in white rice, tsaka chicken. Natitempt ka ako orderin yun kanina. Kaso naisip ko, baka it will be too common for us. Gusto ko nga mag-try nung iba. So, kung gusto ko rin pala ng white rice, meron sa Navat, o diba? Kung sakaling ma-miss natin ng white rice, then let's go there. Pero maganda kasi mag-try nung iba. Ito, Palau. Halal sila. Bukas pa, hanggang 11 sila eh. Maaga pa, alas 8 pa lang dito. Grabe, usok check na naman pala, Ganun kalamig. Yan, doner ulit. Curvan doner. Ito na yung maraming tao kahapon Iba yung alphabet nila, no? Russian pala yan, fam. So, yung mga salita dito and yung nila alphabet, naka-Russian. Okay, mag-underground tayo. Papunta doon sa kabila.
Okay, mukha namang safe, no? May nagbabantay din. O, diba? Kaya safe talaga. Kaya may nagbabasking doon. Okay, we're here. Sabi sa labas. Wala akong masabi. Ano yung Fanta natin? Fanta, 1 liter. Okay, mag-unready na tayo. Okay, sarap. Na oras na. O, 8:30. Maaga tayo makakapagpahinga ngayon. Bawi tayo ng tulog. Nag-upload pa rin yung clips ko, sa Drive. Parang pinawisan ako doon sa sobrang kapal nito, from Shein. Ganda, no? Papahinga na ako saglit. Tapos tayo mag-freshen up para matulog na tayo, fam. It's such a fun day today. Chill lang siya pero ang saya, no? Ang ganda ng mga na-experience natin, mga nakita nating tourist spots. Ang sarap ng mga food na na-try natin, no? So yun lang, fam. That's it for our day 2 here in Almaty, Kazakhstan. And for our Vlogmas day 3. No? Day 3 na natin ng Vlogmas. So, tomorrow, maganda yung pupuntahan natin, fam. Isa yun sa nilook forward ko talaga. Ang Medeo Shimbulak Resort. Pero share ko na lang all the details about that tomorrow. So, mag-good night na muna ako, fam. Maya-maya mag-freshen up, then magsisleep na. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa Vlogmas Day 3 and sana na-enjoy nyo itong vlog na to. So, before ko i-end itong vlog, please follow nyo ako, fam, sa aking mga social media accounts. JM Banquisio sa Facebook, at JM Banquisio sa Instagram, and at JM Banquisio _ sa TikTok. Kung nagustuhan nyo itong vlog na to, please pakilike nyo naman and subscribe kayo sa channel ko and hit that notification bell para ma-notify kayo every time na magkakaroon tayo ng bagong upload. Maraming salamat sa panonood and I'll see you on my next Vlogmas here in Almaty, Kazakhstan. Bye! Good night! Close to the